What if ikaw ang pinakamalakas na MLBB player sa buong mundo? Day 1, biglang nag-iba lahat. Pagpasok mo sa ranked game, kalaban mo mga MPL champions. Pero parang AI lang sila sa'yo. Isang pindot mo lang, savage. Patay na ang mga pro player, mga kakampi mo tuwang-tuwa, ikaw naman umalis na parang walang nangyari. Day 2, kumalat ang pangalan mo. Lahat ng top global, takot makalaban ka. Kapag nakita IGN mo sa matchmaking, nagdo-dodge sila. Ikaw lang ang player na walang gustong kumalaban. Day 3. Kahit anong gamitin mong heroes, nagiging legendary ka. Assassin, one hit. Marksman, untouchable. Mage, instant wipe. Nag-release ng patch ang Moonton para lang i-balance ka sa laro. Day 4. Nag-crash ang servers. Dahil sa sobrang daming nanonood ng laban mo, ginawa kang special event boss. O, ikaw na mismo ang final boss sa MLBB. At dahil sa galing mo, madaming mga owner ng pro team ang nagmamakaawa, makuha ka lang. Day 5. Wala nang kalaban. Wala nang thrill. Ikaw nga ang hari ng MLBB, pero hindi naghari sa puso ng babaeng gusto mong makasama sa habang buhay. Paano kung ang Pilipinas ang pinakamayamang bansa sa buong mundo? Kalimutan mo na ang USA at Dubai. Pinas na ang bagong sentro ng mundo. Imagine, zero traffic sa EDSA. May ultra-fast bullet trains mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. At ang palitan, ₱1 natin, katumbas ng $50. Hindi na tayo ang pupunta sa abroad. Mga Amerikano, Europeo at Hapon ang pipila sa embahada natin para makapagtrabaho sa Maynila at BGC. At ang pinakamaganda sa lahat, wala ng OFW. Hindi na kailangang mawalay ng mga magulang sa kanilang mga anak para lang may makain. Buo na ulit ang bawat pamilyang Pilipino. Ang teknolohiya at yaman, world class. Pero ang hospitality at ngiting Pilipino, mananatiling atin. High-tech na ang Pilipinas, pero ang ugali ng mga tao, ganun pa rin. May kapitbahay ka pa rin na hihiram ng walis, tapos di na ibabalik.